2025. Para magaya ito ng lahat ng senador, pati sila. Sir, you have to indicate if you have taken any medication after the Ano lang yung mga maintenance? yes. Okay na naman siguro. Monitor na lang natin. Yeah. So all this good, yes. Yes. No. Sige po. Sulat na lang po Yeah, dito. later I'll do this. May usual Crestor Signature na lang procedure. po dito. Minsan, ito po yung ating specimen bottle. Dito po tayo magpapalimita. Alright, dalawa siya. Yes, po. Ano yung ito-check ninyo ulit ng mga drugs para at least masabi ko sa media? Ito po, Sen. 5 panel po siya, Sen. Five So, panels? yung cocaine, ecstasy, methamphetamine. Sige. Sulat na Sulat natin lang po siguro, natin. cocaine, ecstasy, methamphetamine, ano yung THC yung? Tetrahydrocannabinol. Yan po yung marijuana. Ah, marijuana, And then we okay. have po yung last po yung opiates. Yung ba yung opium? Opium. Okay. Sige, pasulat na lang dyan, my dear, when they interview me later. So meth, THC, just marijuana, Apo. cocaine, Cocaine, ecstasy, and parang opium, opioids. Ano yung sa fentanyl? Kasama yan dito? Hindi po. Hindi kasama fentanyl, di ba siya? So, next po, since in step 2, bibigyan po namin kayo ng bottle. So that is the Okay. bottle. So may, kung nahihina po kayo, Sen, kung mapupuno niyo po yung isang bote, or yung dalawang soda. If isa lang po, isasalin lang po natin yung kalahati sa kabila. So, that is 60. Sige. And then step 3 po yung nandito sa ating sa Okay. collection. Yes. May magbabantay po sa inyo, Sen. Yeah, sure. Page 6. So, Sen, explain ko lang po. So, 1 po yung number ng CCF nyo, 1 po yung number ng dalawang bote, Okay. and then sa kabila po, yung name po niya. Alright. Naiinom po ba kayo, Sen? Kaya. Pilitin ko. Kaya. So I'm number 1. Hi guys. Well, actually, sabi ko, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating mga kasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate, right? So, yung ginawa ko pong testing today, in coordination with the Senate Medical Bureau, ito po yung kanilang accredited laboratory for drug tests. And yung urine samples po ito para sa 5 klaseng pinagbabawal na gamot, which is shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, tsaka yung opium. So, ginawa po natin yan ngayon. Wala po kaming hair follicle. Alam ko maraming nagsasabing hair follicle test na. Kung meron man, they can recommend to us who their follicle testing could be. And we can give also our hair follicle samples. No problem po sa akin yan. Bilang principal author ng Dangerous Drugs Law nung nasa Kongreso pa po ako in early 2000s, 2004, it's always been my advocacy. Talagang every year, nagda-drug test po kami, hindi po ako natatakot, lalo na pag mga renewal ng gun licenses, napapa-drug test po kami. So, I see no problem. Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot po kayo mag-drug test? Kaya, I am encouraging, in-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda na mga nagdudurog dito sa ating Senado. Sa ng Sir, Senado. nakausap niyo na po ba si Senator Garrett? Actually, ang kausap ko so far is the minority. Si Senator Soto will be doing the same. Senator Lauren Legarda will be doing the same. The minority would like to lead by example. I believe lahat po ng opisina namin also will be going through drug testing. And I'm very happy for that. And then hopefully our members of the majority will do the same. Ano po ba, Rusa, if ever may mag-positive sa staff po dito? Well, alam ko naman may due process, diba? So, of course, we'll give them a chance to rehabilitate. We have to suspend them for the meantime and rehabilitate. Pagkatapos po ng rudimentary period for rehabilitation at
positive pa rin po sila, then we have no choice but to dismiss the employee, our employee. Coterminous naman po yan sa akin. Dahil mahirap eh. We don't want to encourage that. In the workforce, sa labas, sa private sector, kailangan talaga mag-rehabilitate or else matatanggal po sila sa trabaho nila. Yeah, ang reaction nyo lang na nalaman nyo na yung allegedly may nagmamariwan ng isang staff, kinagulat nyo ba yun, sir? Nagulat po ako kasi kala ko nangyayari lang po yan sa mga kanto-kanto ng Estados Unidos, sa Thailand, doon pabisita po namin ang aking pamilya, doon sa mga metro area, doon mo naamoy sa mga kanto-kanto na madilim. Itong marijuanang ito. So, sabi ko, pati naman dito sa Senado, nagkakaroon ng pot session or kung ano-anong session dito sa Senado. So, nagulat po ako. I'm not casting any aspersions kung sino po yan. We don't know. I would suggest to the Senate Security to, especially OSA, to look at the CCTV cameras. Kasi lahat naman ng kanto dito may CCTV. So, kung sino pong gumamit ng banyong yun, kung sa banyo nga pong naamoy yung marijuana, mapipin down naman kung sino pumasok nung araw na yan. Particularly at that moment and that time sa banyo na yan. Then you can pinpoint kung sino man yan ang gumamit. So, ako lang nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue tong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war on drugs, nagkaroon ng talagang crackdown on illegal substances. Tapos, dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers maging lawbreaker. So, let's lead by example. At kaya ginawa po namin ito. Sir, sorry lang Yeah, baka sure. kasi merong so na parang that's the smell of marijuana. Hindi, kasi nga, galing kami ng States nung summer, kasama ko mga anak ko, maamoy mo talaga, iba yung amoy. Parang sunog na goma, parang burnt rubber, di ba? So, di naman tayo inosente, di ba? Marami namang tayong pinupunta na medyo mga liblib na lugar, like in Bangkok. We went in Bangkok one time, open dun yung, bawal ang recreational use, pero ginagawa po nila. At, well, legal siya, pero I think it's not supposed to be done in public. It's supposed to be done in your home homes. Naamoy pa rin namin sa labas. So, I think that's something that we have it's stuck in the mind of myself and my family. Kaya alam ko yung amoy. Pero, Amoy nyo dito. hindi, never pa ako nakamoy. Kaya nagulat ako Pero nung sa staff. Dito hindi nyo na. Sa inyo. Dito. Wala naman. Until we have a policy kasi marijuana, maybe 1/3 of the world is already opened up to medical marijuana. Pero napaka-konti lang naman yung bansa na nagkakaroon ng recreational marijuana. As a matter of fact, sa Bangkok, gusto po nilang bawiin yung kanilang batas dahil nga nagiging tamad na po yung kanilang mga kababayan doon dahil panay marijuana na lang, panay hit-hit tapos tulog, hit-hit tapos kain tapos tulog. So, I'm all right for medical use, only for medical use, but definitely not for recreational use. And I will never agree to doing production in the Philippines kasi alam mo naman, pasaway po yung Pilipino, sinabi for medical use, makakalusot at makakalabas pa rin yan at gagamitin na pang recreational use. So, until we have that kind of policy, it's still an illegal substance and therefore we must treat it as such at dapat magkaroon po na mahigpit na enforcement dito sa ating mga batas. So, Sir, dapat we want to lead by example once Sir, again. dapat mandatory na yung ganitong drug test na hindi na sa Senate, kundi lang sa government offices. Well, hindi ko masasagot po yung lahat ng government offices but definitely sa Senado dapat ay meron naman tayong pondo sa Senado. Siguro yayain din po natin ang Kongreso dahil alam naman, malaki din yung Kongreso at marami po silang staff. At tingnan natin yung mga iba't ibang agencies na pwede natin yayain. Pero importante ito because we want to have a drug-free Philippines, a drug-free government, a drug-free nation. So definitely, let's lead by example. Sir, sorry. If there's nothing to be afraid, then it's okay. Lahat ng staff nyo o random sa staff? No, lahat ng staff. Ilan po kaya? 35. Sir, kung merong senator na mag-positive, how should the Senate understand? Well, we should not treat him as like if there's a member of the Senate that is positive, we should not naman treat him as a criminal right away. As I said, just like my staff, let's give them a chance to rehabilitate. Tao din po naman sila.
At after that, hopefully, magbagong buhay na at mawawala na sa droga. Ang kanilang Yung kailan nyo sir sinasuggest na mag-random drug every year, at test? least every year. At least once lang. Once a year. Pero dapat talaga un-announce yan. Kaya, well, my staff knew about it kasi in-announce ko nga sa kanila no Saturday. But definitely, mas maganda ko unannounced. But once a year, randomly. You're encouraging lahat ng mga senador na, I mean, all the Senate offices once a year. Yun po At least once a year. Sir, wala naman po paglabag sa privacy. Well, hindi naman, basta as long as hindi po namin ilalabas yung mga positive. Siguro mag-interview kayo sa akin after a few days. I'll tell you kung may positive ba sa opisina. But definitely I won't anymore divulge the name or the person so that walang shame campaign. Hindi po nakakaya sa kanila. But definitely I'll have to ask them to take a leave of absence and do some rehabilitation first. But that would be able to protect their privacy. So huwag sila sana matakot yung mga nakukuha nito dahil may data privacy naman.